Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Nasa ika-6 na simbang gabi na tayo. Kumusta na ho kayo? Kaya pa? Kaya? Kaya natin tapusin? Kaya sa tulong at sa awa ng Diyos. Balik ko tayo doon sa ating question and answer. Kahapon ata medyo madali ng konti, pero medyo nahirapan kayo nung isang araw. Ngayon tingnan natin kung mahihirapan. Nasaan na yung 3 rosaryo? Saan na yung mga rosaryo natin? Naubos na ata yung mga rosaryo. So, ang unang tanong natin para sa gabing ito ay, ano yung title ng kanta ni Ogie Alcacid? Medyo kakaiba ngayon, yung tanong, Akala nyo, tungkol sa readings natin ngayon, Ano yung title ng kanta ni Ogie Alcacid? Ito yung lyrics. Ang kasiyahan ng tunay na pagmamahalan ay mararamdaman lalo na't nagsasayawan. Meron ba? Ayun, Prince. Tingnan niya natin kung parang nasa generation ata din yan Ano pong title? Sumayaw, Sumunod. Palakpakan naman natin, Sumayaw, Sumunod. Thank you. Ito, pangalawang tanong. Medyo mahirap ng konti itong pangalawa, Sa kasabihan nating mga Pilipino, sabi, ang taong blank ay kayamanan na hindi matutumbasan ng ginto. Ang taong blank ay kayamanan na hindi matutumbasan ng ginto. Try tayo. Ano kaya yung kasabihan na yon, Father? Ayun, may nagtataas po ng kamay doon. Ang taong blank ay kayamanan na hindi matutumbasan ng ginto. Ang taong may pinag-aralan, hindi po. Ang taong yes po, yun nasa mapagbigay, malapit na ho, malapit na. Sige. Mapagmahal, malapit na rin ho. Ang taong blank ay kayamanan na hindi matutumbasan ng ginto. Ayan, sige. Kung sino nagtataas ng kamay? Tapat? Yung word ho ang hinahanap ko po. Ang taong blank. Marunong, hindi ho. Medyo malapit na kanina, Ito, Prince, dito sa Marangal, hindi rin po. Taong matuwid, medyo malapit na, Taong mapangunawa, hindi po. Mapagkumbaba. Kasabihan natin, mapagmahal, hindi po ayan, malapit na, binibigay ko na, hindi po, mapagkakatiwalaan. Palakpakan natin, Kala nyo, madali lang, O medyo nahirapan kayo dun sa question na yun, Ang taong mapagkakatiwalaan ay kayamanan na hindi matutumbasan ng ginto. Di ba? Tama naman ho yun? Pangatlong tanong. Ayan. Medyo kailangan nito alalahanin natin. Anong pangalan ng bagyo na tumama dito sa Marikina noong November 11, 2020 na nagdulot ng malakas na pag-ulan at Mundoy. Sino nagtaas sa kamay? Hindi. Nagtaas ka ba? Sino nagtaas?
Ulysses. So, palakpakan natin siya. Ulysses. Yeah. Naku, Father, kung saan mo na naman kinuha yung mga tanong mo ngayon, ano? Oh. Tatlong bagay po yung ating pagninilayan, ngayong gabing ito. Meron po tayong general na question. Ang general na question natin, since malapit na ang Pasko, ang magandang pagnilayan natin ngayon ay, paano ba tayo magdiriwang ng Pasko? Paano ba kayo magdiwang ng Pasko? Para saan nga ba ang Pasko? Sabi nila ang Pasko daw ay patungkol sa mga bata. Paano naman yung hindi na mga bata? Hindi na ba tayo magdiriwang ng Pasko? Ang sabi nila ang Pasko daw ay patungkol sa mga regalo. Pero paano kung wala akong regalong matatanggap ngayong Pasko? Sabi nila ang Pasko ay patungkol sa pagkain, patungkol sa handa. Pero paano kung wala tayong pagkain? At paano kung wala tayong handa? Ang Pasko, mga kapatid, ay patungkol kay Kristo Jesus. At tatlong bagay po ang ating pagninilayan ngayong gabing ito. Sumunod, magtiwala, at ituloy natin ang kwento ng Pasko. Tatlong bagay ang pagninilayan natin. Sumunod, magtiwala, ituloy ang kwento ng Pasko. Yung Pasko, hindi ito nagsimula sa kasaganaan. Nagsimula ito sa pagbitaw at pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya ang tema natin ngayon, to let go and to let God. Ito ang diwa ng Pasko. Naalala niyo yung unang tanong ko kanina? Ano yung title ng kanta? Sumayaw, sumunod. Pagsunod. Yun din yung tema ng ating mga pagbasa ngayon. Obedience. Nakita muli natin sa ating ebanghelyo yung imahe ni San Jose. Marahil kung kayo ay nagsisimba araw-araw, ngayong simbang gabi, masasabi natin, Father, narinig na namin yung kwentong iyan. Narinig na namin yung kwentong iyan itong mga nakakaraang araw. Opo, inuulit po yun tuwing ika-4 na linggo ng Adbyento sa Cycle A. Ito po yung ating ebanghelyo. At ano ang sinasabi sa atin ngayon? Na itong si Saint Joseph, si San Jose, ay taong marunong mag-let go at mag-let God. To let go and to let God. Sinabi ko po doon sa pagninilay natin nung isang araw, sabi ko doon, si San Jose, meron na siyang plano sa kanyang buhay. Subalit yung plano niya, nang mabatid niya ang plano ng Diyos para sa kanya, handa niyang bitawan kung anuman ang kanyang plano para matupad ang plano ng Diyos. Mga kapatid, yung pagtitiwala niya sa Diyos, yun ang naging pundasyon ng lahat. Diba sabi nga natin, ang tiwala, ito yung ugat ng pagsunod. Yung isang taong walang tiwala, hindi yan makakasunod. Kaya tayo sumusunod doon sa isang tao sapagkat meron tayong tiwala sa Kanya. Kaya tayo sumusunod kay Jesus sapagkat tayo ay may tiwala kay Jesus. Sa ating pagsunod, importante pala yung pagtitiwala. Kaya handa din nating bitawan kahit na yung ating mga plano sa buhay para sa plano ng Diyos para sa atin sapagkat nagtitiwala tayo na ang plano ng Diyos ay mas maganda, mas mainam at magiging masaya tayo doon. Sa ating ebanghelyo ngayon, makikita natin si San Jose. May plano sa kanyang buhay. May inaasahang tahimik at maayos na kinabukasan. Pero parang nagulo ang lahat ng ibahagi sa kanya ng anghel ang plano ng Diyos. At dito mahalaga yung ginawa ni San Jose. Hindi niya pilit na inintindi bakit ganito ang nangyayari. Bakit ito ang plano ng Diyos para sa akin. Hindi niya kinontrol yung sitwasyon. Nang magsalita ang Diyos, handang sumunod si Jose.
tahimik, buo, at agad-agad. Pagkagising ni San Jose, sumunod siya doon sa pinag-uutos sa kanya. Sumunod siya doon sa plano ng Diyos para sa kanya. To let go and to let God. Siguro mga kapatid, magandang tingnan din natin yon sa ating mga sariling buhay. Tayo kaya, ano yung mga plano natin sa buhay? Nang sa gayon, handa ko ba itong bitawan para matupad ang plano ng Diyos para sa akin? Ang pananampalataya ay hindi po laging may paliwanag. Sa pananampalataya, minsan, desisyon lang na magtiwala ang kailangan. Ulitin ko po yun. Sa ating pananampalataya, hindi lahat ng bagay kinakailangan may paliwanag at malinaw. Ang importante, yung desisyon natin na magtitiwala tayo sa Diyos. Si Jose, yung larawan ng taong pumayag na ang Diyos ang masunod, hindi yung sarili niyang plano. Tayo ba? Handa rin ba tayong sumunod? So, yun po yung koneksyon ng sumayaw at sumunod kanina. Pangalawa, ano yung pangalawang tanong? Kanina, patungkol doon sa kasabihan. At doon sa kasabihan natin, ang sagot ay mapagkakatiwalaan. Narinig natin sa ating unang pagbasa ngayon, yung pamilyar din na pagbasa kaninang umaga or kagabi. Ito rin yung ating first reading. No, makikita natin doon si Haring Akas. Si Haring Akas, nandoon yung kanyang pagtutol. Subalit si San Jose, nandoon yung kanyang pagsunod. Inihambing natin si Jose kay Haring Akas sa ating unang pagbasa. Inaalok ng Diyos ng tanda si Haring Akas sa ating unang pagbasa. Pero tumanggi siya. Sa simula mukhang reliyoso si Akas, hindi ko susubukin ng Diyos. Pero ang totoo, ayaw niyang magtiwala. Ang totoo, ayaw niyang pagkatiwalaan ang Diyos. Kasi ang gusto niya, yung sarili niyang kalooban, ang gusto niya, yung sarili niyang desisyon, ang gusto niya, yung sarili niyang plano ang masusunod. Nawawalan siya ng tiwala. Pero si San Jose, hindi humingi ng tanda, pero nang dumating ang mensahe ng Diyos, sumunod siya. Mga kapatid, dito malinaw ang tanong sa atin. Tayo ba ay katulad ni Haring Akas na ayaw magbitaw, ayaw magtiwala, o katulad tayo ni San Jose na handang ipagkatiwala ang lahat sa Diyos? Lord, ito ang plano ko. Subalit kung may plano ka para sa akin, handa akong sundin at handa akong magtiwala sa iyo. Ang Pasko, mga kapatid, ay hindi dumating doon sa pusong sarado, kundi doon sa pusong marunong sumuko sa kalooban ng Diyos. Doon sa taong marunong magtiwala sa Diyos. Kaya nga, ang sabi nga ng kasabihan natin, yung isang taong mapagkakatiwalaan para yung ginto na kayamanan na meron tayo. Kayo, meron ba kayong kakilala, kaibigan, kamag-anak na itinuturing ninyong mapagkakatiwalaan? Yun po yung pangalawang punto. Pangatlo, babalik tayo dun sa tanong na, paano nga ba tayo magdiriwang ng Pasko? Alam niyo mga kapatid, sa kapaligiran natin, napakaraming mga trahedya. Sa kapaligiran natin, napakaraming unos. Sa kapaligiran natin, nandiyan yung banta ng lindol at iba't ibang mga kalamidad. Alam niyo, minsan, nung panahon din po ng Yolanda, yun din po ay panahon na halos ng Ulysses, malapit ang Pasko. At doon tinatanong yung mga tao, lalo na yung mga naapektuhan, na wala ng mahal sa buhay, na wala ng tahanan, at tinatanong sila, paano kayo magdiriwang ng Pasko? At alam nyo mga kapatid, yung tugon ng mga taong iyon, siguro ito yung unang beses
na magdiriwang kami ng Pasko na damang-dama namin ang pagsilang ni Kristo Jesus. Sapagkat totoo po mga kapatid, nung unang Pasko, walang dekorasyon, walang pagkain, walang party, bagkus simple, payak, marupok, ngunit punong-puno ng presensya ng Diyos. At kahit na doon sa sandali ng Ulysses, doon sa sandali ng bagyo, damang-dama nila na tunay na isinilang si Jesus. So mga minamahal ko mga kaibigan, habang papalapit tayo ng papalapit sa Pasko, tanungin natin ang ating mga sarili. Tayo kaya, paano tayo magdiriwang ng Pasko? Hindi lang sa pagkain, hindi lang sa ilaw, kundi sa isang desisyon to let go and to let God. Kung tulad ni San Jose, marunong tayong sumunod, marunong tayong magtiwala, kung handa tayong makibahagi sa plano ng Diyos, then this Christmas, hindi lang natin ito ipagdiriwang, mararanasan natin na tunay na sumilang sa ating puso at kalooban ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Amen.